Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong ngarong pilit niyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ma-impeach sa Kongreso ng Vice President na si Sara Duterte, Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan. Matapos patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post sa kanyang FB page ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque patungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiyang araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nagtagumpay man ang ilang mambabatas na ma-impeach sa Kongreso ang Vice President na si Sara Duterte, ay tila laking sampal naman sa mambabatas ang sinabi ng COA sa bagong post ni Harry Roque, kanyang social media account. At ayon pa sa kanya, I reiterate, there is already proof beyond reasonable doubt that VP Sara has not done any impeachable offense. The Commission on Audit COA recently gave its unqualified opinion on its report regarding the Office of the Vice President financial transactions. Unquote. Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang komento tungkol sa naging report ng Commission on Audit. Yun pa sa kanya, look, despite relentless accusation, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of Office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. Unquote. Tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ng mga pumirmang kongresista sa Kamara de Representante para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil mismong ang Commission on Audit o COA ay naglabas ng report na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo sa Office of the Vice President. Matapos ang balitang ito, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, alam na nila dahil inilabas ng COA na cleared si VP Sara. Kaya ngayon, nag-imbento na lang ng mga reason para lang gumana ang impeachment. Lalong nagka-leche-leche. No back to buy scam. Wala naman talagang miss ng budget ng OVP. Gusto lang nilang sirain si VP Sara at para lang pagtakpan ng mga ginawa nila sa budget ng 2025. Yung mga blanco, iayaw i-recognize ng Tuwadcom tong report ng COA. Gusto nila paniwalaan yung hearsay nila. Tapos na pala ang COA na mismo ang nagsabi na walang mali sa financial statement ng OVP. Pero ang mga kongresista patuloy pa rin sa kanilang pansariling interes. Sinasali pa nila ang taong bayan na sila daw ang boses natin sa Kongreso. Kahit hindi naman kasi si VP Sara ang problema ng Pilipinas, kundi kayong mga politiko na ganid sa kapangyarihan at pera. Unquote. Grand plan nitong Marcos Romualdez clan. Ano po ba itong grand plan po nila? Na ang kanila pong grand plan ay ang 18 years na
pamumuno sa ating bayan. Dalawang sabi nga ni Bobby Tiglao ay dalawang taon lang nakulang ng pamamahala ng kanyang ama. Naku po, patay tayo diyan. Naku, hindi maganda 'yan. Ano po ba ito? Sige nga, pag-usapan mo natin. Alam nyo, napakaganda po ng sinabi po ni Bobby Tiglao o Rigoberto Tiglao sa kanyang bagong article na sinasabi niya dito. Ito, basahin natin yan. Napakaganda ho nito at ipaliwanag ho natin. If Sara is ousted as VP, we'll have 18 years of Marcos rule. Naku po, patay tayo dyan. At mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mukhang ganun ang direksyon ng ating bayan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Easy. Ito, sabi nga dito, si Vice President daw, pag natanggal sa kanyang post through an impeachment trial, pag natanggal, ibig sabihin, ma-disqualify na po siyang tumakbo. Okay? Which also banned her from ever holding public office again. The Marcos Romualdez clan could rule the country for at least 18 years to 2 years, 2 years short of 20 years that Ferdinand Marcos Sr. was president and then dictator. Patay tayo dyan. Ang sisti pa nga dito, ang malala dito, sa tingin ko, baka hindi na nga bumalik ito sa mga Marcoses. Baka nga tuloy-tuloy na kay Romualdez to. Mas malalaho yun. Sabi nga niya dito, Sara certainly was being melodramatic when her first statement in her press conference after the HR announced that they had minimum votes needed to ask the Senate to convene an impeachment trial. God save the Philippines. This is one of those rare times I do hope there is a deity. Ibig sabihin ng mga kababayan, ito yung mga pagkakataon na talagang dapat magkaroon talaga ng himala, ika nga. O ito yung time na talagang sana, sabi niya, magkaroon sana ay meron talagang Diyos. Parang ganun ang dating. It doesn't mean hindi siya naniniwala sa Diyos, pero alam mo yun, matindi ho siguro ang ibig sabihin ito na talagang only God can save the Philippines. Patay tayo dyan. Naku po. If Sara is removed through an impeachment trial as rule as the sunset in the east, President Marcos will appoint. Ano daw? Ito po ba'y succession? Ibig po bang sabihin, pag natanggal si Vice President Sara Duterte, ang uupo ay si Senate President? Dili. Marcos will appoint. Subject through the Congress majority approval. Ibig sabihin, the entire, when you say Congress, the Senate and the House. Okay? Kung sino daw yung i-approve. Sa tingin ninyo, sinong i-approve nitong mga buhaya na to? Hindi, ako, tanungin ko lang kayo, sino sa tingin ninyo? Na nga lang himod-puwet na itong mga kongresista natin Halatang halata di ba? Naku po. Baka kasama sa package yan. Doon sa sinasabing alleged na 150 million na ibinigay sa mga congressman na pumirma. Hindi natin alam, di ba? Baka kasama sa package nila. Sabi dito, his cousin, Speaker Martin Romualdez to fill the post. Ibig sabihin, talagang yun na. This will enhance Romualdez' name recall and expand his political reach to win 2028 presidential election. Naku po. Ibig sabihin, dadami ang patay tayo dyan. Mas dadagsa ang akap at ayuda. Hindi ko lang alam kung kumpleto ibinibigay sa inyo, Pero gayon pa man, sabi nga dito the Marcos are also superstitious and wouldn't challenge ang lalim naman mag-English nito ni imposible daw. Sabi dito, ako ito lang kasimple. Pag nanalo po, pag natanggal po si VP Sara Duterte, sigurado tayo, ang ilalagay diyan walang iba kundi si Romualdez. Di ba? Para nga naman yung exposure niya, tapos magmamagaling yan, mamimigay ng kung ano-ano. Yung kaipalan niya, ngayon pa nga lang, sagad na sa kaipalan, mantakin mo siya yung, Speaker of the House ka, ikaw yung kasama ng mga sundalo natin, naglalakad-lakad ng ganyan, yung epal-epal, pambihira. Di ba? So, sabi pa nga dito, despite being, ano ibig sabihin yan? Reviled. Tama ba ang aking pag-pronounce? Ano ibig sabihin yan? Criticize in abusive or anger insulting manners by many Filipinos. Ibig sabihin kahit nanggagalaiti ang mga Pilipino. Paano ba i-pronounce yan? Pagsalitain nga natin to si pasok. Reviled. Reviled, di ba?
O, diba? It will be a walk in the park for Romualdez to win. Naku, so, lungkot naman yan. In the 2028 presidential election, he has proven his capacity, immorality to mobilize billions of pesos in taxpayers' money for his political campaign. Diba? Sabi dito, ito ang pinaka-tamang matinding sinabi ni Sir Tiglao. Only Sara has the massive political force to stop Romualdez. Not even the Tulfos can defeat the Romualdez. Yung bata nga niya na tulpo eh. Balalay na nga lang niya ngayon yun eh. At saka tandaan ninyo, sa tingin ko given na, there will be 3 Tulfo starting 2025. Alam mo, may nakausap ako. Sabi niya, nagulat ako sa kanyang analyzation, sabi niya. Kasi sabi ko, hindi kaya pag nanalo yung 3 Tulfo, ang posibleng tumakbong presidente sa 2028 ay 1 Tulfo. Sabi niya, malabo yan. Alam mo kung bakit? They will be easily targeted on the 2028 election pag 3 silang naandyan. Isa lang ang pumalpak sa kanila, isa lang ang magkaroon ng iskandalo sa kanilang 3. Ngayong pangalan, nakikita na natin yung iskandalo ng isa. Ay siguradong damay-damay na yan. Hindi, alam mo, Pilipino pa naman, ganyan di ba? Basta na sinabi nating tulpo, damay-damay na. Hindi tayo minsan marunong din etong tulpo na ito maayos, ito magulo, ito sip-sip, di ba? Hindi natin maano yun eh. Hindi, kasi ako personally, di ba? Alam nyo naman ako eh. Ako, hanga ako dun sa 1 tulpo eh. Even if yung ibang mga Duterte supporter hindi hanga, pero may maganda nga ako narinig kanina sa kanyang proclamation. Doon sa kanyang proclamation may narinig ako eh. Tinanong siya, what can you say about if there would be 3 Tulfos in the Senate? Ang sagot niya, there will be 3 Tulfos in the Senate, but there is only 1 bitag. Oy, grabe yun. Palakpakan po tayo doon. Natuwa ako doon. Alam ko iba sa inyo, hindi pa kayo kumbinsi doon. Pero okay lang, sige lang. Ako kasi, medyo pagdating sa, matured po ako sa pagboto eh. Tinitingnan ko talaga kung ito bang tao na ito ay may kakayanan, ito bang tao na ito naninilbihan talaga. Tinitingnan ko kasi yung track record. Napaka-importante sa akin nun. No matter what, partido mo, anong kulay mo, no matter what, sinong kinakampihan mo, no matter what, okay? Kung ikaw ay walang nagawa at hindi totoo at puro social media lang ang iyong ginagawa, ekis ka sa akin. Honestly ekis ka sa akin. Pero kasi itong mama na ito, inobserbahan ko yan. Inobserbahan ko talaga yan. Ibang-iba yan. Pasensya na, hindi ko naman sinasabing hindi okay yung dalawa, pero parang ganun. Ibang-iba yan dun sa dalawang magkapatid. Panoorin nyo yung yung proclamation, yung press con niya. Ay grabe, sabi ko, may future tong maman to. Pero gayon pa man, sigurado ako, mahihirapang tumakbong presidente. Yun ang sabi nung aking kaibigan, na sabi niya, mahihirapan. Kasi sigurado ako, sisiraan niya na sisiraan. Baka nga yan pang isunod eh. Tandaan niyo pag na-impeach si BP Sara Duterte, sinimulan nila yan. Yan nga, unit team pa yan eh. Supposedly, kakamping-kakampi nila yan. Si BP Sara Duterte, tinarantado nila eh. Sa tingin ninyo, pag natanggal si BP Sara Duterte, si Romualdez walang gagawing operasyon dito sa mga tulpo? Siguradong meron yan. Sigurado yan. Kaya nga dito, sinasabi ni Mr. Tiglao, sinasabi niya dito, the only force that can stop Romualdez is Sara Duterte. That's it. Wala nang ibang puwersang kayang tumigil. Ay, eto pa sinabi, it will be the turn of Marcos' son. Naku, sino ba ito? Alexander to sit on the throne through the next election in 2034. Bakit kanyo? As he turns 40, 2 months before the May polls that year. Naku po. Tandaan nyo yan, tagal yan. Ngayon, plus 3. O 25 ngayon. Plus 3, 28. Di ba? Tapos another 6. That's 9, di ba? So ibig ko sabihin, baka iisipin nyo, malabo naman ata yan. Hindi malabo yan. 9 years yan. Isipin nyo na lang to Kung masasabi ninyong malabo na yan ay tumakbo in the future, isipin nyo. Si Bongbong Marcos nga, ilang taon nagpahinga? Di ba? Si Bongbong Marcos nga, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa bansang Pilipinas. Ano nangyari? Nakalimot ang mga Pilipino.
sad to say, nakalimot ang mga Pilipino. Kahit nga yung mga pinklawan at saka mga taing mga komunista, di ba? Galit na galit sila kay Marcos noon. Ngayon, ano na? Kaalyado na nila. Ganon kabilis makalimot siyang mga animal na yan. Kaya yung 9 years na yan, may kaya nilang planuhin yan kasi nagawa na nila yan. So, kaya nilang planuhin yan para after ni Romualdez, yung anak. Posible pa nga, hindi nakasulat dito posible pa nga na isingit pa si ate. Naku po. Kaya yung mga pautot ni ate, di ko naniniwala dun Gago! So, ang ibig ko lamang sabihin, yan po ang pinaka-summary. Mahaba pa po yan, basahin nyo na lang po. Ang pinaka-summary pa po niyan, at patutunayan natin ngayon, na talagang ang balak ko talagang forever o tumagal ang pamumuno. If not the Marcoses, it's the Romualdez. Ganon po katindi ang mangyayari. Sad to say, but that is the truth. That is the truth. So, bakit ko nasabi? Kasi ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ng matinding-matindi kung bakit kinasuhan si VP Sara Duterte. Hindi ng impeachment lang. Okay? Kung hindi ng NBI. Bakit? Anong relevance ng pagkaso ng NBI kay VP Sara Duterte at ugnayan sa impeachment ni VP Sara Duterte? Tandaan ninyo, the grand plan, hindi naman makonvict si VP Sara Duterte. That is far, far, far from the real plan. The real plan is ma-impeach at hindi na makatakbo si VP Sara Duterte. And that is true impeachment laang. Yung conviction kasi, it will take time. Sigurado ko, it will take time more than 6 years. At saka napakahina po nung kaso na ikinaso ng NBI kay VP Sara Duterte. But it can be used against her through the impeachment. And I will tell you paano mangyayari yon at kung bakit kinasuhan. Panoorin muna natin ito. Pakinggan. Pasok. Pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnayan ng pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. As expected, ito ang maikling sagot ni Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na kasuhan siya ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference. 1 count ng inciting to sedition at 3 count ng grave threats ang inirekomenda ng NBI. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, so we take that seriously. Matatanda ang naglabas noon ng sabpinang NBI kay VP Sara. Pero 2 beses itong hindi sinipot ng bise. Bagamat tiwalang... Kasi yung, tinan nyo kung bakit gaano kahina yung kaso. First, threaten daw. Grave threat. Ibig sabihin po nun sa Tagalog, grabing threat. Hindi. Joke lang po. Magagalit siya yung bobong abogado Hindi. Ibig sabihin po, nag-threat siya. Pero remember, hindi po yung threat. Ang sinasabi niya, kung papatayin siya. Tsaka niya ipapapatay. So the crime will happen when she is already dead. Yung threat happen kung patay na siya. Paano mo pakakasuhan yung tao? Patay na nga. So ibig sabihin, that is impossible. Kasi there is sabi nga na narinig ko ito kay Panelo, merong conditional Diba? May if. Kung papatayin nyo ko, kung papatayin nyo ba ako? Hindi. Asan ang threat? Hindi ko kayo papatayin. Nagigets nyo? Ganun na sinasabi ni VP Sara Duterte, hindi ko kayo papatayin. Pero, pag pinatay nyo ako, papatayin ko kayo. Mumultuhin ko kayo. Gago! Hindi. Meron ako inutusan. Di ba? So, ibig sabihin po nun, malabo yan. Napakalabo. Paano mo patutunayan na may threat? May kondisyon yung pag-threat na yun pagpatay na ako. Patay na ako Susundin pa kaya ako nung inutusan ko? NBI na malakas ang mga hawak nilang ebidensya. Nasa DOJ pa rin daw ang bola kung magsasampa ng mga kaso o hindi. Ayan. So parang sabi ng NBI, wala na sa amin ang bola. Nandun na kay Romualdez. Si Remulla pala. Hindi, pati si Romualdez. Ito yung grand plan
kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that makakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend, ipinail. Sa ngayon, ayon sa DOJ, isa sa ilalim ang kaso sa evaluation at preliminary investigation ng National Prosecution Service. Pero matik yan, sa tingin ko makakakuha yan ng probable cause at masasampa yan sa korte. Yan ang kailangan yung masampa sa korte. Okay? Masampa po sa korte, importante yan. Okay? Kahit malabo, ang importante, masampahan ang kaso. Ang tanong, makakaapekto kaya ito sa impeachment complaint kay VP Sara? Para kay Senate President Cheese Escudero, walang epekto sa paglilitis ang mga reklamo ng NBI. Pwede raw magsabay, mauna o sumunod sa impeachment trial. Ang tinutukoy niya ditong walang apekto yung process. Yung proseso. Ibig sabihin, pwede magsabay, pwedeng mauna, pwedeng after. Yan yung sinasabi niya dito. Pero yung pwede bang gamiting dahilan yan? Iba usapan dyan. Unya-unya, papaliwanag ko sa inyo. Sampa ng kaso. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sampina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Yan din ang opinyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. That is separate from the impeachment case. In fact, any conviction, any acquittal will not implicate the provision on the principle of double jeopardy. Even if you're acquitted, a case can be filed against you. Nagbabalita mula sa... Yun na sinasabi niya. Sabi naman ni Tolentino, kahit baga ma-acquit siya dyan, hindi maapektuhan yung impeachment. Okay? At hindi yung magiging double jeopardy, yung pag-ulit ng kaso. Hindi yon. Okay? Pero, yung desisyon ng judge, which is the senators, mamaya may impekto. Bakit kanyo? Ay panoorin muna natin tong buong interview ni NBI kasi makikita natin dito yung detalye kung bakit maapektuhan. Tandaan nyo, napaka-importante nito na maunawaan yung details. Importante na maunawaan po natin para malaman natin kung anong dahilan at bakit pa isinampa itong NBI ang kaso dito kay VP Sara Duterte. Napaka-importanting maunawaan natin ito. Panoorin natin. Nangako ako sa inyo na, if you remember, na by January, malalaman nyo na resulta. Pero medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti yung aming investigation team na kinumpose ko, 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, parang sinasabi niya, justify niya kasi na, di ba, nangako ko. Ito, pinag-aralan namin. Talagang tinimbang-timbang namin kung anong mas maganda. Pinag-anaran talaga namin. Hindi namin yan tiniming. At hindi namin yan tiniming. At hindi rin namin yan pinalakas. Diba? Parang pinag-aralan namin yan. Iisa ang naging findings namin, decision namin, na mag-file ng case against the Vice President. And syempre, pag di ka nagkaso, yari ka sa mga bossing mo, sir, di ba? Appointed ka, pwede kang palitan anytime. Alam mo naman sa gobyerno ngayon, pag hindi ka tuta, yari ka. Ang tanong, sino nagtututa? Hindi, kasi napaka-importanting maunawaan natin yan. Kasi, tandaan ninyo, sino ba ang nagtututa kay PNP Chief? Sino ba ang na-chichismis na nag-appoint kay PNP Chief? Kung maalala ninyo, sino? Kayo na bahala. Kaya ang tanong, sino kaya ang nag-appoint dito kay NBI Director? Kaya napaka-importante na sumunod sila sa kautusan ng peking Panginoon. Yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Inciting to sedition daw kasi pakinggan ninyo dalawa yon. Tingnan nyo kung gaano kahina yon. Pinaliwanag ko na yung grave threats, di ba? Ito naman, yung inciting to sedition. Ano ba yung inciting to sedition? Mamaya, eto muna, bakit ba nag-inciting to sedition? Etong NBI Director. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker.
Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon, no? I-determine nila. Nagbobolaan lang pala kayo eh. Gago! Hindi. Nandun na ang bola, kayo naman. Oh. Hindi naman sinabi ng bobolaan sila, kayo talaga. Kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court, no? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. No? Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang. No, kanina lang. Nag-file na kami ng dati, may na-file na kami yung progress report. Tapos yung final report namin ay kanina lamang na-file. Ganun po yung final, kasi as per DOJ, wala pa raw silang official copy ng mga anong oras na rin po? Ay, kanina, meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. Yung sinabi nila sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence o compelling reason as to why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threat. Pakinggan nyo bakit inciting to sedition? Bakit Ito sagot niya. Threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA. Nagpatawag daw na meeting pulong-pulong sa EDSA. Yun daw ang dahilan. Okay? Unya. Pakinggan muna natin si Sir. Patapusin natin. Ang patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog. Ano nabulabog ang katahimikan ng unti-unti? Hindi mo naman masasabing nagulo yung EDSA. Diba? Oo, maraming pumunta doon. Okay? Pero konti pa lang yun. Kung i-compare mo naman, na traffic ba? Wala. Nagkagulo ba? Hindi. Anong ibig ko lamang po sabihin? Merong mga nagpunta. Masasabi nating dumami rin ng ilang araw. Pero hindi mo makukonsider yon para sabihin mo na nagkagulo na. Wala. I was there. Nagpunta ako doon. Not because pinatawag ako ni VP Sara Duterte. Kasi yun ang sinasabi niya dito. They were inciting to sedition because nagpunta ang tao sa EDSA. Parang nanawagan. Walang ganun. Ipi-play pa natin. No? Kaya ayun ang napagkaisahan namin ng mga abogado na... Eto papaliwanag po natin. Ayon sa Artikulo 142 ng Revised Penal Code, 142, ito daw ang sedition. Ang ibig sabihin ng inciting to sedition ay paghihikayat sa sedition. Okay? Na sa Pilipinas sa isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Naghihikayat ka na mag-sedition. Ano ibig sabihin ng sedition? Kasi sabihin ng inciting to sedition, hinihikayat mo sila mag-sedition. Ano ngayon ang ibig sabihin ng sedition? Article 142 ng Revised Penal Code. Ano to? May pananalita, sulat o anumang publikasyon na nag-uudyok ng galit sa gobyerno, halimbawa ang tahasang paghihimok sa tao na huwag sumunod sa mga batas o utos ng pamahalaan. Tanungin ko kayo. Doon sa press con, may nakita ba kayo sinabi si VP Sara Duterte? Hoy, tara, mag-rally tayo lahat. Kita-kita tayo sa EDSA. Hindi nga nagpunta si VP Sara Duterte doon sa EDSA. Hindi niya hinikayat ang mga tao para doon. Pumunta, una na nangyari sa veterans Because, hindi pala veterans, Congress. Nandun pa ako, Congress. Tapos sumunod, dinala sa veterans yung Chief of Staff. Hindi ako pumunta doon sa Congress dahil nananawagan si VP Sara Duterte. I was there because I wanna see what's happening. People were there because they wanna see and kung ano nangyayari at kung sakasakali, alam mo yun, nagpahayag ng kanilang opinion sa kamera. Yun. Wala akong sinabi si VP Sara Duterte sa kanyang video na, oy, magpunta kayo dito tapos wag tayong sumunod sa batas. Manggulo tayo. Sinong gumagawa nun? Diba yung mga lintik na... At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video,
ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!